Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Totoo nga yung sinasabi mga ka-Wonder, yung kasabihang digital na ang karma. Itong pag-uusapan natin mga ka-Wonder, ito ay isang skandalo na nagsagawa nga ang NBI ng isang raid dito sa isang KTV bar or entertainment bar na of course tinakpan yung mukha ng mga tao rito. Hindi natin malaman kung foreign, pero may mga foreigners na mga nagsasalita kasi ng English at may mga Pinay na tinakpan yung mukha for their privacy of course. KTV siya, alam nyo na yung mga entertainment bar, no? May mga may mga GRO, no? Pero ang trabaho kasi ng GRO is to entertain naman mga ka-Wonder. Pero siyempre, alam natin, nababalita naman natin dyan, yung iba hindi lang talaga to entertain as in dun sa lugar, may mga nagaganap pa dyan na mas higit pa. At eto nga sa sinagawang raid dyan sa hinihinala o parang na-verify ata ito no, ng NBI, according dito sa news, na ang asawa ni Mike Defensor at anak niya ay may kinalaman dito sa bar na ito, no, na pag-aari nila ba to o part owner, parang ganun mga ka-Wonder, no? So malalaman natin yan. Panoorin po muna natin ng video. Pero bago yan mga ka-Wonder, sana i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. May subscribe button po dyan sa baba. Libre po yan, wala po yan bayad. Pagka-pindot nyo ng subscribe, lalabas po yung bell icon. And then pag pindot nyo ng bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Pakinggan natin mga ka-Wonder itong raid na isinagawa ng NBI. Jesus' name. Satan, think of your hands of God's finances being deleted. Kanino yan, sir? Kanino po yan? Sa inyo? Ito? Kaya ikaw mismo nagdala? Ikaw? Opo. Ikaw, sir. Bakit ka nagdadala ng ganyan? Nagkataon lang na 40 good time visit sa mga... Ano nga? Isa, pasok na sa loob. Diyan, sir, sa pagkakas. Sir, excuse me. Hey, You gotta do it. stay there, stay. You gotta do it to me. Stay there. Why? This is a raid, this is NBI. Okay, You cooperate, okay? You No, cooperate. no. No. You cooperate, okay? No. Sir, yan, sir. Restrain na lang. Restrain na. Usasan nyo. Okay. So dito pumipili yung mga customer ng kanilang kukunin na babae bago dalhin doon sa kwarto sa itaas na meron palang access doon sa isang hotel na katabi ng KTV bar na ito. So, isa sa mga kapasin-pasin na nakita dito sa mga gamit ng umano'y bugaw na iniresto ng NBI ay itong pregnancy test na pinapagamit daw sa mga kababaihan na nasa kanyang pangangalaga. Ma'am, bakit may pregnancy test? Ha? Bakit may pregnancy test po kayo? Ano po yan, sir? Every month po, may ano po na. May Pregnancy test po, sir. sila. Opo. Kausap namin yung opisyal ng barangay dito. Ang akala nila, ordinaryong KTV to at matagal na to. At katunayan, tinicheck namin yung registro, nakalagay dito, family KTV siya.
So, ang masama rito, meron pa kaming mga nakitaan dito na sa pribadong kwarto, may dalang mga pinagbabawal na gamot. Isama namin ng CSWD dito para i-rescue sila. No? So, tingnan namin kasi baka maaaring may mga minordida din dito. So, ipoprocess natin na tutulungan natin sila to recover from the trauma na maaaring pinagdaanan nila dito sa lugar na ito. So yan mga ka-wonder, no? Isang raid ang sinagawa ng NBI. So, dito sa investigation, sa malalim na pag-iimbestiga, mukhang ito ay pinaniniwalaan, ayon sa mga kumakalat, na may kinalaman daw umano dito yung pamilya ni Mike Defensor. No? Nakita natin sa raid, mga ka-wonder, na dissenting lugar, maayos. At nung pinasok nga ni Attorney Matibag, parang may nakita siyang isang substance, Hindi natin pwede mabanggit na maaring ito ay bawal, Kasi sabi ni attorney, bakit nagdadala kayo niyan? So medyo hindi lang tipsy yung mga nandoon, Medyo talagang under na sa intoxicated na talaga sila ng kung ano man yung tinake nila, mga ka-wonder, At doon sa sinasabi, mga ka-wonder, nakita natin may term na bugaw. So matik yun pag sinabi mong bugaw. Na kumbaga may ipinupush na serbisyo na kababaihan at may access daw sa taas papunta ron sa isang hotel. So ito ay KTV bar, Kung hindi po kayo familiar sa KTV bar, ang isang KTV bar ay ang isang entertainment, kantahan kayo. Sa KTV bar mayroong mga rooms diyan. May VIP, may KTV room, mga ganun, So yung VIP, yung exclusive yan ng mga sarado. Pero yung KTV mas malaki kasi may mga kantahan doon. Pero hindi lang pala ganun ang nagaganap doon, mga ka-wonder. Dahil may access nga sa itaas, papunta ron sa isang hotel. At alam nyo na ang ibig sabihin nun. Dahil ayon dito sa isang bugaw na to, may na-discover pa na pregnancy test. Test kit, Para saan? Ibig sabihin, mga ka-wonder, ito ay nagsasagawa sila ng, alam nyo na walang proteksyon. Kasi bakit may pregnancy test? Diba? Ibig sabihin, walang sapin, walang balot. Kung may sakit, mahawa ang sakit. Kaya kumakalat ang sakit Kaya of course may kinalaman din dito dapat sa awareness yan when it comes sa kalusugan. Kaya nga dumadami yung kaso sa atin dito Nang alam nyo na, ng H and then V yung dulo. Alam nyo na dahil sa mga ganitong unsafe practices. At yun nga, mga ka-wonder, itong ni-raid ng NBI dito sa isang KTV, na balita nga, kasi kitang-kita naman natin, may media ang kasama, nakalagay media, ayon sa ulat, mga ka-wonder, na sinagawa ng NBI, ang negosyo umano, mga ka-wonder, ay konektado dito sa dito kay Mike Defensor, sa pamilya niya. Parang nakita ko rin sa binasa ko, dumidistansya itong si Mike Defensor. So, kita nyo na, mga ka-wonder, na ang karma is digital, mga ka-wonder. At kung sino pa yung mahilig magpupuputak, magmamalinis, siya pala itong maraming dungis. Hindi na muna natin sinasabi na guilty na nga ito dahil ayon sa investigasyon, ito po may kinalaman sa pamilya. So lumalabas sa investigasyon, mga ka-wonder, pag sinabi nating lumalabas, may pinagbabasihan tayo at ito ay sinagawang investigasyon ng NBI na nakarehistro itong lugar, itong KTV bar, bilang incorporators o may-ari ang kanyang asawa at anak. Asawa at anak ni Mike Defensor ay mga incorporators sa KTV bar na to na may illegal na mga ginagawa. At may mga allegation din, mga ka-wonder, na illegal na operasyon, gaya nga nung sinabi, na may access sa taas, patungkol doon sa hotel at nakita yung parang substance doon na sinabi nga, ba't kayo nagdadala nito? Ibig sabihin, bawal yun, mga ka-wonder. Hindi na lang natin i-specify kung ano yun. Pero mukhang may illegal talaga na operasyon. Kabilang dyan, of course, itong sinasabing human king. Yan, kasama dyan. Dahil yung mga nakita ron nakatukap yung muka, na ito po'y itinatag na rin o kino-coordinate na rin sa DSWD dahil baka may mga minor de edad dyan na nagsasagawa ng ganyang mga trabaho para may mabuhay yung kanilang pamilya. Samantalang yung mga magnanakaw,
bilyones. At ngayon ang tatapang, ang lalakas na loob. Kaya dapat yang mga yan dapat mahusgahan, makasuhan, mapakulong ng walang bail-bail at hindi makalaya. No? At yun, nirekomenda nga nitong NBI, sampahan ng kaso itong mga ito laban sa kanila. Of course, sino pa sasampahan? Itong nabanggit. No? Kaya mga posibleng kaso rito mga ka-wonder ay human trafficking. No? Ayon sa batas mga ka-wonder ay tinuturing na itong mga negosyong ito ay krimen. No? At mabigat ito mga ka-wonder dahil bakit? Ito ay walang bail na parusa. Wala yung bail-bail. Tao na yan, ginagamit mo No? So ano ang responsibilidad dyan? No? Na mga nakapangalan dito sa mga taong ito sa negosyo. Yan nga, sila ay kakasuhan ng sinasabi natin kanina na sa ilalim ng batas, wala itong bail-bail mga ka-wonder. At sa panig nga ng reaction mga ka-wonder, itong pahayag ng NBI ayon nga kay dun sa media at ayon kay Attorney Matibag, no, tungkol sa mga nakitang ebidensya, ano naman kaya ang masasabi rito ni Mike Defensor? Mukhang nabasa ko kanina mukhang meron na siyang disclaimer. No? Hindi pa natin na nakikita dahil dumaan lang, post lang kung ano yung nilalaman. Parang sinasabi, dumidistansya siya. Na paano ka distansya kung asawa mo at anak ang naka-involve dito? No? May pagkakaiba ba ito sa pag-uulat ng ibang mga media outlets? Nakita natin kanina may media. No? I'm not sure kung sa GMA. I think this is from GMA or from other networks. We're not sure yet, pero nakita nating media. Hindi naman kasi nakalagay na media and then GMA, basta media lang. No? Kaya mga ka-wonder, maging critical pa rin tayo sa ating pagsusuri. Dahil bagamat sasabihin nilang fake news ito, pero si Matibag nga ay nandoon naman. At nandoon din ang media. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na AI na naman yan. Usot lang kayo, no? So, sapat ba yung pagiging nakapangalan, mga ka-wonder, ng mga nasabi nating responsable, kagaya ng asawa at anak ni Mike Defensor? So, ano yung mga prosesong bago tuluyan itong masabing may sala? Of course, dadaan muna yan sa sinasabing due process. Excuse me. Lagi pong dumadaan na ganun yung mga akusado. No? Hindi pa naman sinasabing may kasalanan agad yan. Nakita lang link ang pangalan, incorporators, no? Yan po ay dadaan sa due process pa rin mga ka-wonder. So abangan natin at lalo na anong epekto nito kay Mike Defensor. Ng tiwala sa kanya ng publiko. Yung una, yung quarry niya na sinasabi ngang pinagbabawal, may mga anomaliyang sinasabi, tuloy-tuloy pa rin. Ano pa? May mga narinig tayo, itong mga pasabong ni Pebbles tungkol sa kanya. At itong mga 18 Marines, yung kay Gutesa, at saka yung noon pa yung mga kinasasambutan niya. No, na although hindi na natin yan masyadong i-discuss, pero kasi yung epekto nito sa publiko, no, na isang dating opisyal, lalo na sa panahon ni GMA, may mga ganitong klaseng involvement. No? Then again, ito po ay dadaan pa rin sa due process. No? At alam natin nakaka-apekto ito sa mga kaalyado, sa mga sinusulong niya laban kay PBBM. Alam na natin yung mga ka-wonder. Ano? At ang implikasyon yan ay mas malawak pa when it comes to mga law enforcement at governance. Alam natin mga ka-wonder na babanatan at babanatan siya dyan ng taong bayan, lalo na yung mga galit sa kanya at ng media. So yun mga papel na yan, no, talagang itatag siya na hindi maganda. Dahil kailangan malinawan muna at malaman natin yung pinaka-pinal na resulta nitong pagre-raid na ginawa ng NBI laban dyan at natagpuan niyang incorporator ang kanyang asawa at ang kanyang anak. At kung ito'y mapatunayan mga ka-wonder, ito'y nakakahiya. No? At alam na natin, tahimik ang Pangulo, panayang bintang at paninira sa kanya. Wala naman silang makita, kundi puro mga fabricated. Yun yung mga sinasabing fabricated. Hindi yung sinasabi ni Sarah na fabricated lang daw sa kanya. Paano fabricated? Ang daming dokumento, pinatunayan at tumutugma. Yun ba'y fabricated? Iniiwas pa yung 2006, 2022 lang daw hanggang 2025. So abangan natin yan mga ka-wonder. No, unti-unting lumilinaw. No, talagang nakikita natin na yung sinasabi nating mga bagay na ini-expose, kusang lumalabas. Sabi nga na yung baho, kahit takpan mo yung basura, sisingaw at maaamoy ng buong taong bayan. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion.
para mabasa natin, ma-reactionan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman ang tungkol dito sa isinagawang raid na ayon sa investigasyon ay incorporators ang asawa at anak ni Mike Defensor. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder. God bless.